The House Quad Committee resumes its hearing on the drug war, extrajudicial killings, and illegal pogos. Outside, there's a protest action against former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte. And for the latest, we have News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, okay, ano ang so far latest sa mga findings yan sa hearing? May mga bago bang mga lumabas na mga impormasyon? Hi Lord, magandang hapon sa inyo ni Denise. Ngayon nga ay nagpapatuloy pa itong Quadcom hearing. Ito na yung final hearing ng naturang komite para sa taong ito dahil next year na sila ulit magre-resume. No? And as of now, muling humarap sa mga mambabata si Mark Taguba, yung alleged customs fixer noong nanakuli noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya rin yung nagbigay ng testimonya na nag-uugnay nga kina Congressman Paulo Duterte at sa brother-in-law na ito na asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Juan Scarpio doon sa nasabat noon na higit 6 na bilyong pisong drug smuggling incident. No? So at this point, binubusisi ng mga kongresista natin pati yung sistema sa Bureau of Customs, no? Yung TARA system, yung set up with consignment or consignee kung saan merong isang Pilipino na merong mga dokumento at nagpe-pretend siya na siya ang may-ari ng mga shipment na nanggagaling sa ibang bansa. Kanina, napag-usapan bago magpatuloy ang ating mga mambabatas sa pagtalakay sa issue nga ng Quadcom, no? Napag-usapan yung at least 3 request ng mga naka-cite in contempt na malif na sana in contempt. Ito yung sina Cassandra Leong, Tony Yang at maging si Go Waping o Alice Go. At naging kasunduan ng mga mambabatas ay isang tabi muna yung pagtalakay dyan sa mga naturang request at tapusin muna nila ang lahat ng dapat kailangan tapusin sa araw na ito. Lord? Ria, sino ulit yung mga notable pa na nakita mong dumalo dyan sa hearing? Well, so far ngayon, ang binubusisi o yung parang in-interpolate ng ating mga mambabatas ay si Mark Taguba. Kung maaalala nyo, before nakapiit ito sa Bureau of Corrections, pero in the last Quadcom hearing ay inilipat siya dito sa custody ng House of Representatives. So ngayon nakaharap siya at ilang mga opisyal ng Bureau of Customs. No? Ine-expect siya na ng ating mga mambabatas na nandito rin sa Quadcom hearing si Police Colonel Hector Grijaldo. So itong si Colonel Hector Grijaldo, siya yung idinawit ni dating PCSO General Manager Dorina Garma na may alam di umano doon sa reward system ng dating administrasyon sa kada drug suspect na mapapatay. Pinag-utos ng mga mambabatas na i-cite in contempt na ito at ma-detain na dito sa Kamara dahil napansin nila na nakaapat na silang pagdinig pero hindi sumisipot itong si Colonel Grijaldo. Gayong pagdating sa Senado, nag-a-appear naman siya at nagte-testify. Doon sa Senado niya sinabi na itong sila Congressman Dan Fernandez at Benny Abante ay di umano pinipilit siya na umamin na may alam nga siya doon sa reward system. Matagal na rin dininay ng mga mambabatas yung allegation na yun ni Grijaldo. Kaya ang gusto nila sana ay humarap na dito sa pagdinig si Grijaldo. So, consequentially, because of the cite in contempt, i-detain siya ngayon dito sa House of Representatives. So, yan ang antabayanan natin. No? Bukod sa kanya, gusto rin o ipinapasabina to testify din ng mga mambabatas yung asawa ni Lin Wei-Xiong na ito yung official ng Parmali na nag-uwi ng bilyong-bilyong pisong kontrata mula sa Duterte admin para sa COVID supplies. At sinasabi ng PIDEA na itong Lin Wei-Xiong ay siya rin yung Alan Lim na sangkot naman sa illegal na droga. So ang gustong mangyari ng mga kongresista, mag-appear ulit dito sa Kongreso yung misis niya na si Rose Nono Lin. Itong Rose Nono Lin, ang pagkakaalam ng mga mambabatas ay tumatakbo sa isang posisyon, no? And for some reason ay hindi na nag-a-appear dito sa pagdinig ng Kamara. May narinig ako kanina, Ria, no, na may kine-question si Congressman Abante at sinasabi niya na parang
Mukha bang taga-customs yata yung kausap niya? Kasi parang sabi niya, pag hindi ka sumagot ng maayos, I will file something para ma-dissolve yung bureau ninyo. Tama ho ba yun? Si ano yun, yung sa Customs Police, I Yeah. think si Major Camilo Cascolan Jr., kasi nga gusto nilang malaman paano ba itong mga sistema sa Customs in relation dun sa mga ni-reveal ni Mark Taguba. So kabilang dyan yung sinasabi ni Mark Taguba na ang presyohan daw kasi sa kada shipment noon para makalusot is 170,000 pesos. Actually, matagal niya na itong sinabi even many years ago during Duterte time pa sa pagdinig sa Senado, no? Kung maalala ng ating mga listeners yun. Bukod doon, may nabanggit din kasi si Mark Taguba na in his own experience, parang ang kita niya kada linggo ay mga nasa 3 million pesos. So, ganun kalaki, nagulat yung mga mambabatas. Pero minsan daw kasi yung mga Chinese na kanilang kasosyo dito ay hindi din naman daw agad-agad na nagbabayad. So, medyo surprised itong mga mambabatas natin dito sa mga revelations. So, gusto nila malaman bakit parang alam ng Bureau of Customs yung nangyayari pero walang movement o walang nangyayari talaga at all. Bukod dito sa issue ng drug smuggling, no, sinita rin ni Congressman Abante yung pagpasok ng mga ukay-ukay sa bansa. So, ano kasi yun well, we have a law against that for economic and for health reasons, but hindi rin naman siya nasagot ng maigi, no? So, let's see kung ano yung magiging final say ng mga mambabatas. Ang warning kasi ni Congressman Abante, pag hindi siya masatisfy doon sa mga sagot ng mga taga-Bureau of Customs, he will file a resolution or a bill that will really look into the Bureau of Customs kung bakit ba ganito. Naku, sa ukay, hindi pwede yan. Malulungkot yung mga pasyonista. Yung Pero, mahilig sa pre-love. Oo nga eh. Pero Ria, ano naman yung balita? What is happening? Because we heard meron daw protesta dyan sa labas ng batasan? Yes. Kaninang umaga, bago tayo pumasok dito sa Batasan Pambansa, ay nakita natin na may ilang mga kababayan natin na magkakasama sila, nag-picket sila dito sa may South Wing area, South Gate ng House of Representatives. Sila pala ay mula sa iba't ibang human rights groups. Sila ay kumakatawan doon sa mga naging biktima, mga nasawi at naging biktima ng tinaguriang Bloody Sunday Massacre. So for history lang, yung Bloody Sunday Massacre, it happened mga around March 2021, so that was still under the Duterte administration, where alleged series of raids conducted by police and military in southern Luzon na ang end result noon ay may mga namatay na sinasabing mga nanlaban na activists and unionists in southern Tagalog, in various provinces in southern Tagalog. So dahil ang isa sa mga kinatawan nila ay testigo o resource person dito sa final Quadcom hearing for this year, ay sinabayan na rin nila para daw maipaalala sa publiko kung ano daw ang ginawa noong Duterte administration. No? Ito din daw kasi parang same picture siya ng sinasabing extrajudicial killings with the narrative na nanlaban. So ngayon, ang kanilang appeal at panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ay 2 or 3 years na siyang nasa posisyon, dapat papanagutin niya na yung kanyang predecessor na si former President Rodrigo Duterte. Meron din silang sinasabi tungkol nga dito sa kinakaharap na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Tingin nila, dahil sila ay konektado rin naman sa Makabayan Block, tingin nila ay base doon sa mga ebidensyang dumutang sa mga naging pagdinig ng Kamara ay marapat talaga na ma-impeach na daw ang vice-presidente. No? So yan yung mga kanilang parang sentimiento o testimonya kanina. Ayaw nilang, wala silang pakialam according to them sa kung ano mang away between the Marcoses and Dutertes, because for them it's mainly because of yung power, yung away nila, agawan sa power. But for them, dapat daw talaga itong si PBBM ay i-hold to account na ang mga Duterte at ang kanyang mga tauhan dahil nga dito sa extrajudicial killings umano. Ito yung nakakatakot na bahagi ng red tagging, ano? At sa mga leader na progresibo noon, sunod-sunod ang mga nadali. At okay, Ria, maraming salamat sa oras mo, ha?
Yung ating News 5 correspondent, Ria Fernandez. Thank you.